Hi guys! Good day everyone! And today we're going to talk about shoes. Ayan. So here's your minimalist mom. First and foremost, I would like to thank yung sponsor ko ng pilik mata ko. Ayan. Si my friend Emma. Nakakatuwa. Ewan ko kung kita siya sa video, di ba? Nag-iba ba yung aking mga mata, guys? So, here's your minimalist mom once again. Even though minimalist tayo, di ba? Medyo maglagay naman tayo konti ng pampaganda. Hindi lang kung lalabas tayo, di ba? So, I tried it. It's really nice. Ayan. Thank you for sponsoring yung pilik mata ko. Ayan, si Sister Emma. Anyway, okay, so as I was saying, we're going to talk about shoes, mga momshies. And this time, as you can see, meron kaming shoe rack dito. Malapit lang siya sa door namin. And meron kaming small balcony sa labas. Pero pagka umulan na nga, yun na nga, nagtatalsikan na lahat ng ulan. At syempre, ayaw naman namin mabasa ang aming mga shoes, di ba? So this time, just a little tip when it comes to shoe rack. Kung gusto nyo pa rin maging aesthetic, marami nitong ganito na makikita nyo na mura naman sa department store. Yan. So, kailangan nyo lang talagang maghanap, mag-canvas, ganyan. Hindi naman siya ganun kamahal. Okay? And this is made out of wood. As you can see, meron din siyang mga air vent. Napaka-importante yon sa mga shoes. At napaka-importante rin na ang shoes natin ay naitatago. Ayan, hindi kalat kung saan-saan. Kasi, especially kung may aso kayo sa bahay, syempre, nako, itatakbo niya ng inyong mga shoes, di ba? Okay. Anyway, I don't know if you can see it here, from here. Ay, hindi makita. Okay. Anyway, as you can see, iilan lang ang shoes namin. So, for me, I've got only like 4 pairs. Meron ako yung panglakad. Ayan, panglakad, any lakad. Siguro kunwari pagkakain pag magla-lunch date. May ka-date. Lunch date with the kids, ha? Or, ito ang gamit ko. Usually, ito ang gamit ko. Ayan. So, this was given by my brother at saka yung sister-in-law. Ayan. Niregalo nila way back nung Christmas, naki-Christmas kami sa kanila. Ayun. So, 1 pair is this. Pwede rin ito sa, kunwari, yung magsusuot ka ng dress. Yun. So, pwede ito sa dress. Okay? Especially for us na hindi na makapagsuot ng heels, ganyan. It's very nice. It is still nice na mag-rubber shoes na lang kayo to be sure. Okay? Anyway, I would like to show, right, the inside of this shoe rack. Minimal lang talaga kami magka-shoes. Ito. Yon. Yan. Ay, yung kamay ko na pala yun. Sorry, guys. Yon. So, lalagay ko siya dito. Okay. I've got also 1 shoes here. 1 pair of shoes. Wait. Hindi ko siya maano. Sorry. Hindi makapag-multitasking ang yung mami. Ayan. Oh, hirap mag-multitask today. Okay. So, we have 1 shoes here. Usually, white shoes is also good for formal events. Ayun. So, kailangan meron din kayong white shoes. Kung nagtataka kayo kung bakit rubber shoes yung aking mga shoes, kasi mahirap na talaga akong, alam mo yon, yung maglakad when it comes to yung
anong shoes yun? Yung mga formal shoes, ganon. Hirap na bitbitin. Ganon na talaga tumatanda, di ba? So anyway, you need to have white shoes for formal. Ayan, formal events. Kunwari pagka, hindi ko pa pala napunasan to. Okay? Kunwari pagka pumunta ka sa, sa mga parties, ganyan. Parties ulit or sa church, yon. So, kailangan mo rin ito. But, well, I've got one very formal here. Ito, sandals. Yon. So, kailangan din, pag nag-dress ka, ganyan, kailangan din ito. Okay? And I chose with different colors kasi usually yung dress ko it's either black, blue, or pink. Ganon. So, isipin nyo rin kung ano yung mga dresses ninyo, ano yung mga damit nyo usually, and you could actually have this. You could buy sandals na ganito, di ba? So it depends on your own choice. But for you mommies out there, ganon, it's also important na may sandals ka. Lalo na pag, kunwari, bababa ka, you're going to attend the special occasion sa maiinit na lugar, this is really very convenient. Pero pag dito naman at malamig, pwede na siguro yung may boots kayo. Ayan, yun ang wala ako. Diba? Boots, ayan. And another, meron din akong ito, pang running. Yun. Running, pamalengke, pang grocery, whatever. Diba? Pang harabas. Ito, magaan lang siya. Okay? So, kung gusto nyong naglalakad-lakad, running daw. Good luck naman sa running, no? Sa akin. Walang running sa akin. Walking lang. Pwede walking na nga lang. Hirap na, diba? So, ito, it's really very important to have this kind of pair of shoes. Ayan. So, dalawa meron ako nito kasi I alternate, especially when I go out every day. Siyempre, yung hindi naman mapawis yung paa natin. Pero syempre, meron pa rin yan, di ba? Mas kinaka-medyas ka or what, yun. So, we don't like to be washing always our shoes kasi hassle nga pag nagwa-wash, di ba? So, dalawa nito, I've got two. Ayan. So, two pairs ng ganito. Kasi usually we go out every day. Pagka ganon, kailangan alternate siya. Ayan. Para hindi naman bumaho ang shoes, hindi rin bumaho ang paa nyo. Okay? And one secret, ayan, para hindi masyadong mabaho ang shoes. What I usually do, alam niyo yung mga used tea, eto, yung tsaa, pwede rin yung Lipton tea, ganon. Yung mga used, usually, huwag nyong itapon yon, i-dry nyo. Tapos pagka-dry nyo, ganyan, pwede nyong ilagay dito. Pero kung marami naman kayong budget, pwede yung bago. Diba? Ito, chamomile, ito. Yung chamomile na ginagamit namin. Ayan. So, I don't throw it. Pinapatuyo ko siya, actually. And then, I place it inside. Ayan. Pero, tingnan nyo naman pagka sinuot nyo ha, tanggalin nyo. Paano guwar-war to, maglata, kuwan eh. Sabi nyo, ano kayo yung mga party particles na doon, di ba? Ayan, so, I place those kind of tea bags sa mga shoes para mawala yung amoy. Kasi di ba, maski hindi naman pinagpapawisan yung paa natin, this kind of amoy minsan. Di ba? Yung amoy shoes, ganyan. Para naman, instead of, kasi minsan, nag-spray din ako ng Lysol, ganyan. Pero, medyo medyo pricey din ang Lysol na ngayon. Yon. So, for some, ayan, lalo na yung mga umiinom ng tea, ganyan, imbis na basura nyo, pwede nyo ring ilagay dito. At least for a week, ganyan. So,
ang na-observe ko lang, hindi siya nagmo-molds. Yeah? Kasi usually dito sa atin, moldy type lahat ng bagay. Ayun. So, there you go. I hope you got an idea when it comes to shoes. Ayun. So, very maganda rin na magkaroon kayo ng shoe rack para organized. Yung, lalo na kung nagmamadali yung mga anak nyo to find their shoes, ganyan. Asan, ganyan. Usually, ganun di ba? Naghahanap sila in the morning or naghahanap sila before they go to school. And it's better for you to have an organized shoe rack. Ganyan. And wag lang sarili mo, pati yung mga anak mo, you also, your family, you also convince them to have like only 4 or maybe maximum of 5. 5 lang na pair of shoes kasi sa iba di ba talagang may 10 pairs, ganyan, minsan hindi nasusuot yon. Yung father ko, talagang marami siyang pair of shoes. I don't know, in their times talaga sigurong kailangan marami silang shoes, di ba? But this time, kailangan mag-manage lang tayo ng konti when it comes to having shoes. Yan. Like my son, he has like 1 pair, 2 pairs ng uniform shoes. Kasi syempre, araw-araw siyang nag-uniform. And he also got like 2 pairs ng yung rubber shoes. So, isa pang drive at isa pang formal niya. Yon. Pero rubber shoes ha. Pang formal wear, formal rubber shoes, ganon. Pag, mas kasi, anong tawag nun? Mas convenient yung rubber shoes pagka lumalabas ka, di ba? So, eto yung daughter ko ang the best. She got only like 2 pairs of shoes. One is for lahat na, for walking, rubber shoes yun na, walking and everything. Ayan, pwede rin niyang gamitin sa dress. So, flexible naman. And one is more formal, especially when she goes to church, she goes to formal affairs, ganon. So, 2 pairs lang talaga siya. Diba? Siya ang pinaka-minimalist sa amin. So, ayaw niya ng maraming shoes din. Ayun. But anyhow, yon ang pwede ko ma-share sa inyo, mga momshies, when it comes to shoes. And not only to momshies, even single ones, diba? So, try to invest. Maski mahal yan ng konti. Kasi, it's worth it naman, diba? So, try to invest something na tatagal din. Ayan. So, even though that's wash and wear shoes, ganyan. Kasi marami na rin, di ba, ipawash din natin minsan yung ating, in our case, I only let the rubber shoes wash like once a month. Ganon. Kasi syempre, masisira naman pagka every week, di ba? So, may mga laundry shops po tayo na nagwa-wash sila ng shoes. So, you just need to ask them. And dun sa city, sa main city, may mga makikita kayo doon. Okay? But anyway, I hope those things are really, really helpful. By the way, yung top po ng aming shoe rack, meron na ho kaming naka-prepare na alcohol, ganyan. And wet wipes would mean na hindi lang sa hands, but it means na punasan nyo rin yung shoes when it comes to keeping them before keeping them. Ayan, punasan nyo rin siya para syempre hindi natin alam baka may tumalsik-talsik sa shoes nyo, diba? We also need to take care of our shoes before keeping it. Ganon. And we also have this key bowl, pero hindi na keys ang nailalagay dito, yung glasses ng father ko at saka yung pang-ano niya sa shoes. Ayan, diba? Nilalagay niya dyan. But sometimes even keys, car keys, ganyan nilalagay niya dyan. And our duck, etong duck na to, hindi lang naman siya display. I place candle here, yung medyo scented. Medyo, or
Para naman pagkapasok mo sa sa door, may maaamoy ka namang mabango, hindi yung amoy shoes. Diba? And one thing more, last thing, okay? Last thing, when it comes to our shoe cabinet, meron akong nilagay na air freshener. Parang ganon, yung air, rin sa loob niya. Yung hindi gaanong matapang. Yon. So, lagyan nyo rin para mabango rin siya, diba? So, when we use our shoes, it would smell very, very good. Ayan. So, I hope may mga natutunan pa rin kayong tips, minimalist tips when it comes to shoes. And thank you guys. Thank you once again for tinatangkilik ang aming channel. For sa mga nagla-like, nagtitiis mag-view, ayan, to get some tips. I hope hindi ko kayo magsasawa. And actually, you could PM me, you could DM me, or you could put some comments. You could suggest ano pa ba ang gusto niyong malaman tungkol sa bahay, ganyan, tungkol sa mga pwedeng gawin sa bahay. Okay? I'll see you again, guys, and God bless us all.